Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome muli dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to, maging ang mission ko ay para magbahagi ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, para rin magpatotoo at magpakilala na si Jesus ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos. At sa araw na to, ang topic ko ay Jesus, Sugo at Kordero ng Banal na Espiritu. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan at gusto kong ipakilala sa inyo ng buo kung sino nga ba talaga si Jesus. Honestly, si Jesus ay hindi tao lang na ipinanganak sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. So si Jesus ay bugtong na anak ng banal na Espiritu Santo. At para mas maunawaan nyo ang katotohanan, ibahagi ko sa inyo yung naging istorya ng buhay ni Jesus bago pa man siya isilang dito sa mundo. Bago pa man si Jesus isilang sa sinapupunan ni Birheng Maria, bago pa man mabuo si Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria, sinugo muna ng banal na Espiritu ang kanyang anghel na si Gabriel na pumunta kay Birheng Maria at sabihin kay Birheng Maria na si Birheng Maria ang siyang babaeng pinili ng Diyos na magdadalang tao ng batang lalaki na papangalan ng Jesus. Para kay Maria, paano mangyayari yun? Kasi alam niya sa sarili niya, alam ni Birheng Maria, na malinis siyang babae at hindi siya nakipag-isang katawan sa sino mang lalaki. So alam ni Birheng Maria na malinis siya. Kahit pa sabihin na si Birheng Maria ay kasintahan ni Joseph na nagmula sa saling lahi ni Abraham, hindi si Maria nakipag-isang katawan kay Joseph. So alam ni Birheng Maria na birhen siya. Malinis siyang babae. So si Maria ang siyang pinili ng banal na Espiritu para magdalang tao kay Jesus para isilang si Jesus dito sa mundo. So si Jesus ay hindi lang tao na pinanganak sa sinapupunan ni Birheng Maria, kundi si Jesus ay Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. At si Jesus ay ang sugo, Mesiya at Kordero ng banal na Espiritu. Para ipahayag ni Jesus sa mga tao ang ebanghelyo ng Diyos na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At sinabi ni Jesus na parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang sinasamba ni Jesus at kinikilala ni Jesus na kanyang ama ay ang banal na Espiritu na nananahan sa katawan ni Jesus na parating kasama ni Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. At si Jesus hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang banal na Espiritu at si Jesus ay parating magkasama. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa amang nasa akin. Ang ama ang siyang gumagawa ng kanyang mga ginagawa ni Jesus. Dahil si Jesus hindi naman siya gagalaw dito sa mundo mag-isa kung wala ang presensya ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, parati niyang kasama ang kanyang anak. At kapag tinanggap mo na ang banal na Espiritu kay Jesus, magiging kaisa ka ni Jesus na parati mo rin kasama ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, ang kikilalanin mo na siyang iyong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. So maglalakbay ka sa Espiritu at katotohanan dahil alam mo na ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan na siyang lumikha sa iyo na may pag-aari ng iyong buhay. Na may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa, ang Alpha at Omega, na siyang nagbigay ng buhay sa iyo, na siyang muling babalik para bawiin yung kaluluwa sa katawan mo kung kaya ka mamamatay dito sa mundo at lilisan sa mundo at yung iyong katawan ibabaon lang yan sa lupa pero yung kaluluwa mo muling babalik yan sa Espiritu para hukuman. At sa araw ng paghuhukom, honestly hindi naman si Jesus ang maghuhukom
sa bawat kaluluwa ng tao, kundi mismo ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. At maliwanag na sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo nga ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Honestly, ipinagbabawal ng Diyos yung sumamba ka sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil honestly, ang nagbibigay ng buhay sa tao ay ang banal na Espiritu at hindi ang mga rebulto na inukit lang sa kamay ng tao, na siyang sinasamba ng mga bulaang propeta dito sa mundo. Honestly, sinabi nga ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat maraming gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Honestly, maraming mga relihiyon dito, yung religious leaders, ang nagtatagisan sila, naglalaban-laban at nagpapagalingan. Itinataas sila na ang kanilang relihiyon na siyang totoong iglesia ng Diyos. Yung si Manalo, ginamit niya ang pangalan ni Jesus. Ito yung sinabi ni Jesus, mag-ingat sapagkat maraming gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa Iglesia ni Manalo, ginamit niya yung pangalan ni Jesus, sinabi niyang Iglesia ni Cristo. Ito naman kay Kibuloy, ginamit niya yung Kingdom of Jesus Christ. So, ginagamit nila yung pangalan ni Jesus para manlilang. Itong si Eli Soriano, ang ginamit niya dating daan. Honestly, wala naman si Jesus na tinuro na patungkol sa dating daan. Yung mga Jehovah Witness, ginagamit nila rin ang pangalan ni Jesus. Pero hindi nila kinikilalan si Jesus ay Diyos. Tao din lang ang tingin nila. Dahil itong mga tao dito na mga naging ministro dito sa mundo, honestly, hindi naman nila tinanggap ang banal na Espiritu sa puso nila, na ang banal na Espiritu ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, na lumikha kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. Kaya hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos at anak ng Diyos dahil sa tingin nila si Jesus ay tao lang. Yung mga tao dito sa mundo, feeling nila, mas kilala nila si Jesus kaysa sa banal na Espiritu, na siyang Diyos na lumikha kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. At dahil tinawag ako ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya, na magpahayag din ng ebanghelyo sa buong mundo, ang misyon ng aklat na to ay para ipahayag sa buong mundo na si Jesus ay bugtong na anak ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu at si Jesus ay parating magkasama. Kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At sinabi rin ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Dahil ang Espiritu Santo at si Jesus ay parehas na Espiritu. Dahil si Jesus ay ang Espiritu na bugtong na anak ng banal na Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng banal na Espiritu. Kaya si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Narito na tayo sa huling panahon at hindi nauunawaan ng mga tao na ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila ay ang banal na Espiritu. Maraming mga tao ang tumalikod sa banal na Espiritu at masinibig ang kanilang mga sarili. Kaya maraming mga bulaang propeta dito na inaangkin nila na sila yung Mesiya ng Diyos, sila yung sugo ng Diyos. Pero honestly, si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para makilala mo kung sino yung totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus at kung sino yung Diyos na lumikha sa iyo na siyang parati mo rin kasama na nagbibigay ng buhay sa iyo. Honestly, dito sa mundo, hindi naman ako iiral kung ang magulang ko ay hindi pinag-isa ng banal na Espiritu. Ang katawan ng magulang ko, ng aking ama at ina, ay parehas ding templo ng Espiritu Santo. At sa matrimonyo ng kasal, pinag-isa ng banal na Espiritu ang aking ama at ina, na maging isang katawan, kung kaya ako'y nabuo sa sinapupunan ng aking ina, kung kaya ako'y umiral dito sa mundo. Si Jesus, iba ang naging sitwasyon ng kanya. Ang ginawa ng banal na Espiritu, siya mismo ang lumukob kay Birheng Maria.
para isilang si Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ni Birheng Maria. Ako, bago isinilang dito sa mundo, pinag-isa muna ng banal na spirito ang aking mga magulang para mabuo ko sa mundo. So, isilang ako dito sa mundo. Pero si Jesus, mismo ang banal na spirito ang lumikha sa kanya ng direkta. So si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng banal na spirito. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ang mission ko ay hulihin din ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na siya ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay ang kanyang amang espiritual na parating kasama ni Jesus. Honestly, si Jesus ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Kaya sinabi niya na honor God with your body. Honestly, si Jesus hindi mo na makikita dito sa mundo natin dahil si Jesus ay nagbalik na sa kaharian ng Diyos. Espiritu na si Jesus. Sinabi ni Jesus na makikita mo na ako ay nasa Ama at ako ay nasa iyo. Ibig sabihin ni Jesus, kapag naniwala ka sa Kanya, ang banal na spirito na nananahan sa katawan mo, nananahan din sa katawan ni Jesus, ay mananahan sa katawan mo at kikilalanin mo na siyang iyong amang espiritual. At kapag naging kaisa ka na ni Jesus, kikilalanin ka ng Espiritu Santo, ng banal na spirito na anak niya. At ang banal na spirito ay ang kataas-taasang Diyos Ama na may pag-aari ng buong sanlibutan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan dahil bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan at templo ng banal na spirito. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak at kordero na siyang sinugo ng banal na spirito. At ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay ang siyang lumikha rin sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Ang banal na spirito ang may pag-aari ng aking katawan ay ang Diyos na aking sinasamba na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Si Jesus ay Mesiya, kordero, sugo ng banal na spirito. At tanging si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanganak ang iyong kaluluwa sa spirito ng Espiritu Santo at maging kaisa ka ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na tanging ang Espiritu Santo lang, ang banal na spirito na nananahan sa iyong katawan, ang iyong kinikilalang Diyos at amang espiritual para maging kaisa ka ni Jesus na maging anak ng Diyos. Si Jesus ay Mesiya, kordero, at sugo ng banal na spirito. Yung mga bulaang propeta dito ay mga antikristo, sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Na itinataas nila ang sarili nila na sila'y sugo ng Diyos. Pero hindi mo kayang linlangin ang banal na spirito na siyang totoong nag-iisang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Kaya tayong mga tao, wala tayong itatago sa banal na spirito dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ay ang siyang simula at katapusan. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay, ay ang siyang muling babalik para bawiin yung buhay na ipiniram sa tao at ang tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. At ang Espiritu Santo rin ang siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Alam ng banal na Espiritu kung sino yung kanyang mga tupa na nakikinig sa kanyang mga salita na umiibig sa kanya at alam din ng banal na Espiritu kung sino yung mga bulaang propeta na ginagamit ang pangalan niya sa kasinungalingan at itinataas nila ang sarili nila na sila yung Mesiya ng Diyos. Tulad ni Kibuloy, tinataas niya ang sarili niya. Pag-aari daw niya ang kaluluwa ng mga tao. Sinasabi niya na pag-aari niya ang sanlibutan, ang mundo. Ang hindi naunawa ni Kibuloy,
maging ang kanyang katawan at kaluluwa ay pag-aari ng banal na spirito. At si Kibuloy, wala yang kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Yung ginagawa ni Kibuloy na pagsasalita na pag-aari daw niya yung kaluluwa ng tao. Yung, sinasabi niya na siya daw may pag-aari ng sanlibutan. Isa yung malaking kasalanan sa banal na spirito at wala yang kapatawaran. Kaya yung si Kibuloy, kung mamamatayan at lilisan yan dito sa mundo, ang laki ng kasalanan niya sa Espiritu Santo. So, pag humarap na yung kaluluwa niya sa banal na spirito, sasabihin sa kanya ng banal na spirito, ito yung sinabi mo nung ikinasa lupa. Pag-aari ko ang inyong kaluluwa. Sinabi mo yan sa iyong kapwa. Sinabi mo sa mga tao na ikaw ang may pag-aari ng sanlibutan at ng mundo. Yan ang ibabalik ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ng banal na spirito kay Kibuloy. Walang itatanggi si Kibuloy sa banal na spirito dahil ang banal na spirito ang may pag-aari ng kanyang buhay. Kaya itong si Kibuloy, pag namatayan, bubulusok ang kaluluwa niyan sa impyerno dahil isa siyang sinungaling na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi niya tinanggap ang banal na Espiritu Santo kay Jesus at hindi rin siya pinahintulutan ng Espiritu Santo. Honestly, yung relihiyon ni Kibuloy ay kulto rin ng demonyong si Satanas na nanlilinlang ng mga tao. Pero ang misyon ni Kibuloy ay pagkakitaan ng kanyang relihiyon. Maraming mga bulaang propeta dito ang gumawa ng mga kung ano-anong klaseng pangalan ng relihiyon. Pero ang misyon nila ay hindi para hulihin ang bawat kaluluwa ng tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, kundi ang layunin ng mga to, ng mga bulaang propeta, ay pagkakitaan at gawing negosyo ang kanilang relihiyon. Kaya maraming mga ministro ang yumayaman gawa ng kanilang relihiyon. Kasi marami silang, pagdami ng kanilang miyembro, honestly, marami silang nauuto na nagbibigay ng pera sa kanila na kanilang niloloko. Pero yung mga taong naloloko nila, ang kanilang kaluluwa ay nasa kadiliman pa rin. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na ang banal na spirito ay ang Diyos na makapangyarihan na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Mesiya, Kordero at bugtong na anak ng banal na spirito na siyang sinugo ng banal na spirito para magpahayag ng katotohanan. Ito yung ebanghelyo ng Diyos. Templo ng banal na spirito ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan. At walang sino mang tao dito sa lupa ang nakahihigit sa banal na spirito. Honestly, yung Romano Katoliko, kulto rin yan ng demonyong si Satanas. Kasi yung mga pare, iniidolo nila ang sarili nila na tawaging Father, na amang spiritual dito sa lupa. Pero honestly, ang Holy Spirit lang na nasa katawan nating mga tawang nag-iisang totoong Holy Father at Spiritual Father. Hindi ang mga pare at hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Yung mga pare, mga bulaang propeta rin sila, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas, na lumalapastangan, nagmamataas at nagmamayabang din sa banal na spirito. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Hindi si Jesus ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao, kundi ang banal na spirito. At ang banal na spirito ay narito sa ating mundo dahil siya yung may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan. At tulad nga ng sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Diyos ko ay maliligtas. Sinabi ni Jesus na tanging yung lang mga nagsasagawa ng kautusan ng kanyang ama ang maliligtas. Ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria, na siyang bumuok sa sinapupunan ni Birheng Maria kay Jesus, ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ay ang may pag-aari ng sanlibutan.
ang banal na spirito, hindi mo siya makikita ng mata. Pero umiiral siya dahil siya yung espiritu na nagbibigay ng buhay sa tao. Katulad ng sinabi ni Jesus, ang Panginoon ay maihahalin tulad mo sa hangin. Hindi mo makikita ang hangin pero makaramdaman mo ang presensya ng hangin ay umiiral. Ang banal na spirito, hindi mo siya makikita ng mata. Pero kung paniniwalaan mo si Jesus at magiging vigilant ka, magiging pag-obserba ka, makikita mo sa sarili mo na totoo na may Diyos at umiiral ang Diyos dahil makikita mo kapag ang tao namatay na. Tatanungin mo sa sarili mo, ano yung nawala doon? Sa katawan nun, bakit yung na lumisan dito sa mundo? Mismo ang banal na spirito na sa katawan mo, ang siyang magbibigay sa iyo ng kaalaman at karunungan para maunawaan mo na kaya namatay yung tao na yun ay dahil umalis na ang spirito ng Panginoon. Binawi na ng banal na spirito ang spirito, yung kaluluwa na pinahiram niya sa tao. At ang kaluluwa natin, na tinanggap ng lalaki at babae, ay ang siyang totoong kawangis ng Diyos, na siyang aalis sa ating katawan at muling babalik sa spirito para humarap sa paghuhukom. At hindi lahat ng kaluluwa, pag lumisan na dito sa mundo tulad ng iba, pag may mga namamatay silang mga kamag-anak, kasabihin nila condolence, rest in peace. Honestly, sa kabilang buhay, hindi mo masasabing yung mga mahal na sa buhay natin na lumisan dito sa mundo, totoong nasa kalayaan at kapayapaan yung kanilang kaluluwa. Nag-rest sila doon ng malaya at mapayapa. Kasi, honestly, ang banal na spirito ang maghuhukom sa kanilang kaluluwa. Kung dito sa lupa, yung mga tao naging materialistic, mas inibig ang pera, hindi ka maliligtas dahil ang sinamba mo ang pera, hindi ang banal na spirito na nasa katawan mo. Yung ibang mga tao kasi hindi nila naunawaan. Yung katawan nila, templo ng Diyos, templo ng banal na spirito. So yung iba, sinasagad nila mismo talaga ang kanilang katawan para kumita ng pera. Yung iba, nagbebenta sila ng katawan, ng aliw, para kumita ng pera. Pero hindi nila naunawaan yung kanilang ginagawa. Malaking kasalanan yan sa banal na spirito dahil yung katawan nyo na sagradong tahanan ng banal na spirito ay binababoy nyo rin sa kamunduhan at kalasuan. Kaya maraming kasalanan ipinagbabawal ang Diyos. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Pinagbabawal ng Diyos na iduluhin mo ang mga pare. Dahil ang mga pare, hindi mo dapat siya tinatawaging father dahil ang mga pare ay hindi totoong amang espiritual ng kaluluwa ng tao. Ang totoong totoong amang espiritual ay tanging ang banal na spirito lang. Pinagbabawal ng Diyos ang pangangalunya, yung pakikiapid, yung ariin mo yung hindi mo pag-aari. Tulad ni Kibuloy, inaari niya na kanya daw pag-aari ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Inaari niya ang sanlibutan ay pag-aari niya. Malaking kasalanan yan sa banal na spirito. Wala yang kapatawaran. Honestly, maraming ginagawa ang tao dito na labag sa batas ng banal na spirito. Especially yung mga ibang tao. Sa panahon kasi natin ngayon, marami na yung mga nagtatato. Akala nga nila, yung tato ay art and fashion, okay lang yun. Namarkahan mo yung sagradong tahanan at templo ng banal na spirito. Nadungisan mo yun. Sa banal na spirito, wala yung kapatawaran. Dahil yung kanyang sagradong tahanan ay winasak mo, sinira mo, dinungisan mo. Kaya yung mga tato, akalangan ng mga tao is maganda yun. Hindi yun maganda. Hindi ikinalulugod ng banal na spirito na dungisan mo ang kanyang sagradong tahanan. Maraming mga tao dito ngayon sa ating mundo ay hindi makontento kung papaano sila nilikha ng banal na spirito. So yung maraming mga tao, pinaparitoke nila ang hitsura ng kanilang katawan, ng kanilang mukha.
Hindi sila makontento kung ano yung ipinagkaloob sa kanila ng banal na spirito. Wala rin yung kapatawaran sa Espiritu Santo, yung mga nagpaparitoke. Kapag namatay kayo at lumisan na kayo dito sa mundo at hinukuman ng banal na spirito ang inyong kaluluwa, alam ng banal na spirito na yung kanyang templo ay binago mo rin. So, kalapastanganan din niya at walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kasi maraming mga tao mas inibig na nila ang kanilang sarili sa halip ng Diyos na nananahan sa kanilang katawan at yun nga yung banal na spirito. Maraming mga tao mas inibig ang kanilang sarili at pera. Tumalikod sila sa banal na spirito at nagmataas at nagmayabang sila sa banal na spirito. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ng Diyos yung pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Pero sa ating mundo, nagkalat yung mga transgender at sila pang mapapride, mayayabang. May celebration pa nga sila ng Pride Month na tinatawag. Pero honestly, ang katawan ng tao ay sagradong tahanan ng banal na spirito. Alam ng banal na spirito kung ito'y bakla o tomboy, na binababoy mo yung kanyang sagradong tahanan. Honestly, yung tinatawag nilang same-sex marriage, wala rin yung kapatawaran sa banal na spirito na nananahan sa katawan nating mga tao. Dahil ang banal na spirito, yung Diyos na ay pag-aari ng katawan at kaluluwa natin. Hindi dapat nating wasakin ang ating katawan sa mga kamunduhan at kalaswaan. Dahil dinudungisan mo, sinisira mo at binababoy mo ang sagradong tahanan ng Diyos na siya ring pansamantalang tahanan ng iyong kaluluwa. At kapag sinira mo ang tahanan ng banal na spirito, wawasakin ka rin ng banal na spirito. Hindi ka pa niya sisingilin dito sa lupa, nag-i-exist ka pa dito sa mundo. Pero dun sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na, doon ka niya sisingilin. Yung lahat ng ginawa ng tao dito sa mundo, alam yan lahat ng banal na spirito dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan natin. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao. Na magsisi na, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para maligtas ang kanilang kaluluwa na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Para kung lumisan man sila dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay maging handa na lumisan dito sa mundo na malaya at mapayapa. Dahil alam nila na ang kanilang kaluluwa ay traveler lang dito sa mundo at yun ang totoong tahanan nito ay sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. So, yung mga tao na tinanggap nila ang banal na spirito, ang kanilang amang espiritual, sila yung magiging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Nakikilalanin ang banal na spirito na anak ng Diyos dahil ang Espiritu Santo ang siyang magbubuklod sa bawat kaluluwa na naging kaisa ni Jesus na tanging ang banal na Espiritu Santo lang ang kanilang kinikilalang amang espiritual at Diyos Ama. Yung mga tao na tumilikod sa banal na spirito, binaboy yung sagradong tahanan ng banal na spirito, nilapastangan ng Espiritu Santo, na kung kanilang katawan ay binaboy nila sa mga kamunduhan at kalaswaan, honestly, ang mga kaluluwa nyo ay nasa kadiliman. Kayo yung may mga sakit. Kaya sinabi ni Jesus nung siya ay nakikihalubilo doon sa mga makasalanan, nagagalit yung mga pare kay Jesus kung bakit si Jesus ay naroroon sa mga taong makasalanan. Sinabi ni Jesus na hindi ang taong walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi yung mga taong may sakit. Honestly, yung mga taong may sakit ay yung mga taong makasalanan na lumalapastangan sa banal na spirito. So, ang layunin mission ko, warningan din ang mga tao na kung kayo patuloy na gagawa ng kawalang hiyaan laban sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa, kapag lumisan na kayo dito, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit. Dahil hindi kayo patatawarin ng banal na spirito. Hindi kayo kikilala ng banal na Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus. Sa totoong iglesia ng Diyos, tatangi ang banal na Espiritu Santo lang ang kinikilalang amang espiritual. Honestly, yung mga pare na iniidolo nyo dito sa lupa, hindi kayo maliligtas sa mga yan. Kahit yung mga pare, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Dahil hindi naman nila kinilala ang banal na spirito, ang kanilang amang espiritual. Kundi iniidolo ng mga pare ang sarili nila na silang tawagin ditong Father dito sa lupa na amang espiritual. So, walang mga pare
ang kaluluwa nila ay nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi lahat ng tumatawag kay Jesus, sinabi nga niya, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, kung hindi mo kinilala ang banal na spirito sa iyong katawan na siyang iyong amang spiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang amang spiritual ng iyong kaluluwa, hindi ka maliligtas. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para ibahagi sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang spiritual at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa banal na spirito. Yung mga tao, kayo, huwag yung mamarkahan ang inyong katawan ng tato. Dahil wala yung kapatawaran sa banal na spirito. Dahil ang banal na spirito ang may pag-aari ng buhay ninyo, hindi ang sarili nyo. So pag binawi ng banal na spirito ang katawan nyo, ang kaluluwa sa katawan nyo, alam ng banal na spirito na dinungisan nyo ang kanyang sagradong tahanan. So yung mga tato, dapat tinatanggal nyo yan sa inyong katawan. Kung yung tao nakagawa na magtato, dapat mag-invento rin kayo ng pang-alis ng tato para malinis yung katawan nyo na siyang sagradong tahanan ng banal na spirito. Dahil kung hindi nyo tatanggalin yan sa katawan nyo, nandyan yung marka eh. Honestly, bago tayo sinilang dito sa mundo, iningatan tayo ng banal na spirito sa sinapupunan ng ating ina na huwag mamarkahan ng bagay na nagmula dito sa mundo. Kaya nang sinilang tayo sa mundo, musmus tayo, malinis, walang kasalanan. Dahil ang bata wala yang kasalanan pa. Hindi niya alam ang ganyang ginagawa. Ang nilikha ng Diyos, pag musmus ka pa, may gatas ka pa sa labi, hindi ka pa naaano sa mga kamunduhan at kalaswaan. Ang mata mo ay, at ang iyong kaluluwa, ay malinis. Hindi ka gumagawa ng kasalanan palaban sa banal na spirito. So malinis ang mga bata. Kaya ang mga bata, sinabi ni Jesus, na yung kaharian ng Diyos ay doon talaga binibigay sa mga bata. Dahil yung mga bata, hindi yung gumagawa pa ng kasalanan. Pero yung matatanda na, yan ang gumagawa na ng kasalanan. Kasi marami mga, nahilig sa kamunduhan at kalaswaan. Mas inibig yung mga material na bagay dito sa mundo kaysa sa kanilang kaluluwa. Sinabi nga ni Jesus, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Paano may ibigin ang Diyos ng higit sa lahat? Kung hindi mo tinatanggap ang Espiritu Santo sa iyong katawan, ay ang siyang iyong Diyos na lumikha sa iyo na may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa. Na natiling bulag ka sa katotohanan dahil mas pinaniwalaan mo yung mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo. Kaysa sa kay Jesus na siyang mismong totoong Mesiya, sugo at kordero ng Diyos. Si Jesus ay ang Mesiya, sugo, kordero at anak ng banal na spirito, ay ang totoong siyang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay maligtas at kilalanin ng banal na spirito na anak ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!